Eto Doc, real talk tayo. Nagagamot ba ang mga kondisyon na to? Ano ba ang pinakamadalas, pinaka-common na mga senyales kung bakit pumupunta ang magulang sa inyo? Usually, ang mga signs na nakikita nila is yung hyperactivity, number one. Yung lack of eye contact, yung mga social behavioral, like tinatawag nilang ayaw makipag-communicate kahit kanino. Ako din, parents, hindi ko accept na there's something wrong with my child. Talagang it takes a village, hindi lang magulang kailangan. Walang therapist sa probinsya. Tumaas po ang rate ng merong cases ng autism and ADHD. Ang mga batang ito, hindi kailangan ng awa, kailangan nila ng kalinga. Do not focus on disability, but on their ability. Bawat LGU, sana may program sila. Lahat ng LGU. Lahat tayo ay may kakulangan. Hindi po tayo perfecto. May kasabihan sa medisina na an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, mas mabuting iwasan magkasakit kaysa sa hintayin pa natin ito at kailanganin gamutin. Tama naman, di ba? Pero paano kung hindi maiiwasan ang sakit? Paano kung ipinanganak ang bata na may karamdaman? Ako po si Doc PJ. Tara, makinig at matuto. Welcome to Batang One TV. Ika nga, it takes a village. Maraming espesyalista ang kailangan para tulungan ang mga batang may mga learning at developmental delays. Kaya maswerte tayo ngayong hapon dahil kasama natin ang isa sa mga ekspertong maaring tumulong sa mga batang ito. Ngayong hapon, kasama po natin ang isang batikang clinical psychologist, si Doktora Angelita Catedral. Ako po ay nagpapasalamat. Isang malaking karangalan ang maanyayahan dito sa inyong programa. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat. Pero bagong lahat, baka may mga taga-subaybay natin, may mga fans kayo o pamilyang nanonood, batiin nyo muna. Sana po ay makapagbigay kami ng tulong or kaalaman para matulungan namin ang mga bata na may mga kapansanan sa araw na to. Okay, thank you, Doktora. Alam niyo po, itong topic natin ay isang makabuluhang topic at isang malapit sa aking puso. Dahil bago po ako nag-doktor, isa po akong PT, isang physical therapist. Yes. Nung panahon na yan, sinusulong talaga namin ang tinatawag na multidisciplinary approach sa pangangalaga sa mga batang may karamdaman to. Ibig sabihin, maraming klaseng specializations, expertise ang kailangan para matulungan ang batang ito. At yung inyong larangan ay isang importanteng bahagi nito. Okay, kung mamarapati niyo po, simulan na ho natin ang ating diskusyon. Sige Okay po, ba? okay po, sir. Okay, sige. So, unang tanong, para sa kaalaman ng madla, sa madaling salita, ano ho ba ang ibig sabihin ng early detection at early intervention? Sa aming pag-aaral, ang aming pagkaunawa sa early detection, ito ay unang makita mo kung ano yung mga signs na kailangang makita natin sa developmental stages ng mga bata. Kung ang mga ito ay may kakulangan or hindi nila nagagawa, so magkaroon ang magulang ng pag-iisip na merong kulang sa development ng bata. At dito papasok yung early intervention na kailangan nilang mag-seek, okay, humingi ng tulong sa mga professionals, okay, para matulungan ang mga pangangailangan ng mga bata. Kasi maraming signs na nakikita ang magulang na hindi pwedeng sabihin na, ganyan lang yung tatay niya nung maliit pa, kaya siya ay nadidelayed. Yung tatay niya, 3 taon na, hindi pa rin nagsasalita. So, kung ang isang magulang ay may kaalaman sa developmental stage ng bata, alam kung anong edad nagsasalita ang bata, kung anong edad kailangan maglakad ang bata. So, itong mga ganitong signs kailangan na ay naunawaan ng magulang. So, dito papasok yung early detection. Kasi sila yung first observer. Sila ang nakakakita ng mga development ng bata. Okay, maraming salamat sa makatwid.
para maaga makita ang mga senyales para magbigyan ng tamang timing ng intervention. Tama ka po, Doc. Okay. Yung isang paglilinaw lang, kanina nagkukwentuhan po tayo at isa sa mga common na nababanggit minsan ng mga magulang kapag unang nilang na-discover na may karamdaman na kanilang bata na developmental issues ay madalas mapag-usapan ang salitang newborn screening. Yes, tama Okay. po yan. Ano ho ba ang newborn screening at ano ba ang role nito sa early detection natin? Ang pagkaalam ko sa newborn screening, ito ay mandatory, di ba? Sa lahat ng pinapanganak na bata, kailangan nagkakaroon ng newborn screening. But ang newborn screening is mostly, sinasabi nating more on metabolic. Yes. Okay, usually, yun yung nakikita sa blood. But it is not enough. Because pagdating ng oras na ang mga bata ay nakitaan ng signs, like behavioral, sa social, okay? Yes, okay. Sa speech. So, hindi ito nakikita sa newborn screening. Okay. Magandang paglilinaw ho yan, Doc. Opo. Kasi nga, medyo misconception po sa mga Yes, magulang po opo. yan na lahat ng karamdaman ay makikita sa newborn screening. Opo. Pero ang katotohanan, kung hindi ako nagkakamali, 6 lang po yan. At ang general nature po niya ay metabolic disorders, blood disorders, at saka endocrine disorders na hindi naman sakop ng mga ibang developmental conditions. Okay, Diba? yung mga Okay. tinatawag nating neurodevelopmental disorder. Pero paglilinaw, bagamat ito'y makakatulong, hindi siya sapat bilang nag-iisang tool lang para makita. Tama ho? Yes, tama Okay, po. so marami pong klase. Marami pa. Ngayon, sa inyo pong profesyon, ano ba ang pinakamadalas, pinaka-common na mga senyales kung bakit pumupunta ang magulang sa inyo? Okay, kasi po ngayon, mostly ang trabaho ko is sa developmental. So, ang assessment ko po ay gagaling sa mga parents na nasa school, mga school children na nag-uumpisa na nursery, kinder. Usually, ang mga signs na nakikita nila is yung hyperactivity, number one. Yung lack of eye contact. Yung mga social behavioral, like yung tinatawag nilang ayaw makipag-communicate kahit kanino. Yung mga signs na tinatawag naming steaming o yung mga actions na mga sensory actions para ma-express nila yung kanilang mga behavior. And then sometimes hindi siya normal or hindi siya familiar. Kadalasan po, sino ang unang nakakapansin nito? Yung guru ba o yung magulang? Actually, magulang, di ba? Pero, sometimes, kung hindi sasabihin ng kapamilya or ng ibang tao na there's something sa anak mo. Usually, yun na naririnig ko. Sa akin, ha? Sa mga magulang, sasabihin, okay lang yan. Pero sometimes, yung ibang tao napapansin. So, sana maging aware din yung mga parents na, yun nga, sometimes yung denial, di ba? Pumapasok kasi yung denial na, siyempre kung ako din parents, hindi ko accept na there's something wrong with my child, di ba? Parang mahirap tanggapin. Pero, kailangan para matulungan ang bata. So, sa tingin niyo po, kung may ganyang parang pag-iisip o initial na parang denial na magulang, sa experience niyo ba, marami bang hindi po nagpapatingin dahil sa dahilang ganyan? Marami. Ito lang nangyayari kapag sila ay mababother lang sila o mapapansin nila pag pumasok sa school. Kasi may magsasabi na teacher na, Mami, may something sa bata or pwede po nating ipa-assess. Kasi usually doon sa pagpasok sa school, doon lang mag-react ang parents eh. So, sa tingin niyo po, may mahalagang role din ang guro? Yes, opo. Okay, para Napakahalaga makumbinsi po. rin ang magulang na Yes, patingin opo, ang opo. bata. Usually sa school, ang detection yan, usually nag-start sa school. Okay, Or kahit mga nursery. Mm. Pag pinasok sa nursery, sa play school, nasasabi na ng teachers na, Mami, pa-assess natin yung bata. Okay, so kitang-kita, hindi talagang it takes a village, hindi lang humagulang kailangan din maguro. At para lang po sa kaalaman ng ating mga viewers, ang Batang One ay may matagal na hong programa kung saan nagtitrain po tayo ng mga daycare teacher para makakita ng mga red flag o mga senyales na maaaring may developmental issue ang bata. Hindi ito ibig sabihin na tiyak na may karamdaman ng bata, kundi ito'y senyales na
ipatingin natin sa eksperto nang sa gayon ay maagapan kung sakali mang meron. Okay. So, Tama thank you, po. ma'am. For sharing lang po, Yes po. baka lang meron kayong ma-share na yung mga common milestones. Nabanggit ko kasi kanina yung milestones ng development. Ano ba ang mga parang, meron ba kayo nakikitang pattern na common milestones na madalas maging batayan ng delay? Yes, for Nabanggit- example, sa speech. Yes. Ay, ilang taon ba dapat nagsasalita ang bata? Baka ma-share nyo po para lang may initial Opo. idea lang ng viewers natin. Opo. Anong age ho ba dapat natin i-expect na makapagsalita? Anong age ba dapat na medyo mag-isip-isip na tayo magpatingin? Yes. Usually, ang mga bata pag 3 years old, medyo matatas na yan. Mm. Mga tatas na magsalita. Pero kung yung bata na 3 years old, hindi pa rin nagsasalita, there's something wrong. Okay. For example, yung ibang bata na hindi nakikipag-socialize, hindi nakikipaglaro, lagi lang gusto niya mag-isa lang siya. Di ba? Sa anong age po naman yan? Kahit mga 3 years old, 3 years old. 2 pwede years rin po old, yan, no? di ba? Mm. For example, yung mga babies, di ba? Ang babies, pag gusto mong kargahin, pag ginanyan mo yung kamay niya, ililip niya yung kanyang likod. Mm-mm. Pero kung yung babies, hindi niya nililip, yung parang wala lang siya, kasi gusto niya magpakarga, di ba? Mm. So kung wala siyang response, there's something wrong. Yung mga babies, di ba, yung close open, di ba, yung peekaboo, kung hindi nagre-response siya, nagaganyan ka dun sa baby, katingin lang, or parang hindi ka ginagaya. There's something wrong, di ba? Oo. Tapos, yung baby na hindi nangingilala, one thing. Mm. Yung may mga bata na, di ba, yung babies, pagka kinuha mo, unfamiliar ka sa kanya, hindi yan sasama sa iyo. Pero yung babies na, kahit na sino, sumasama, di ba? Hindi siya marunong mangilala ng mga nanay niya, tatay niya, kaya ano. Yung eye contact po. Oh, yung eye na contact, lang. yes. Sa anong edad po? Pag kunwari medyo hindi nag-eye contact, Even, mga anong edad po? even mga recommended? 1 year old, di ba 1 year yung old, baby pwede pag na. tinawag mo, maririnig na, Dapat familiar na yan sa may voice eye ng contact. mother. Pero pag hindi siya sumasagot, at Patingnan na natin. Yes, Okay. okay. Although yun nga, At saka yung parang, sabi nila, parang bingi, tinatawag mo, hindi lumilingon. There's something wrong. And then, one is yung sobrang hyper ng bata. Sobrang likot. Akyat ng akyat, takbo ng takbo. Okay. Di ba, sumusut kahit Actually, saan. magandang punto ho yan. Kasi nga, tulad ng sinabi natin kanina, hindi naman tiyak na pag merong itinatawag na red flag ang inyong anak na may developmental delay. Minsan kasi talagang nahuhuli lang ng konti lumabas or minsan may ibang problema na maaari naman maagapan. Ang isang madalas nga na namin sinishare na kwento dyan ay yung isang bata na hindi nga makapagsalita, umuungal lang, panay ungol, pinatingin ng magulang sa neurodevelopmental pediatrician. Akala kasi may learning cognitive delay na. Yung pala, patapos ng maraming pagsusuri, lumalabas, may problema pala sa tenga. Yes, ama At ko yan. merong nakabara lang, yung may namuong amniotic fluid sa tenga. Nung oras na tinanggal yung nakabara sa tenga, sumunod na araw nagsalita po. Yes. Okay? So, yun yung mga isang bagay na dapat maagap tayo. Yes. Pero yung mga red flags ito, hindi naman natin sinasabi na there's something wrong na talaga. Pero napaka-importante pa rin na ipa-assess. Yes, Para yes. to make sure na talaga Kung ano talaga ang kalagayan at kung mayroong magagawang para maayos o maagapan. Yes, Diba? yun din naiwasan na hindi naman sabihin na meron talagang kondisyon yung bata. But assessment talaga, makakapagsabi kung ano talaga. Baka meron kayong pwedeng ma-share na special case na nahawakan nyo na gusto nyong i-share dito na kwento kung paano nakatulong ang early detection sa development ng bata. Ika nga parang success story pa. Meron ho ba kayo pwedeng ma-share dito? Marami naman success story na kapag dumaan sa assessment, tapos nabigyan ng magandang intervention, talaga nag-i-improve. Like for example, delayed speech. Pag ni-refer mo sa speech therapy, marami naman nag-i-improve. And then, kung halimbawa naman yung mga sa hyperactivity, pag pinadala mo naman niya sa occupational therapy, malaki naman ang improvement. Kaya napaka-importante talaga ng detection tsaka intervention. Doon pumapasok yung mga therapy ng bata. Kasi talagang nag-i-improve sila. Kaya nga sabi natin, the earlier, the better. Kasi Yes. kung mga 7, 8 years old mo na papa-assess, ang haba na nga habulin mo para magsalita sila ilang taon. Pero at least kung 3 years old, may mga modalities kasing ginagamit yung
speech therapy, like yung mga muscles nila. Yes. So, malaki talaga ang improvement. At tulad ng hunong nakwento ko kanina, yung batang na nakasalita or natanggal yung bara sa tenga, ang payungan ng doktor doon, pag nahuli-huli ang pagtingin at 1 to 2 years na huli, yung defect, speech defect, kahit tanggalin natin yung nakabara sa tenga, ay maaring madala niya habang buhay. Yes. Ngayon po, yung batang yun is very successful sa kanyang career. At also sa mga schools na ina-assess namin, mga kinder, pag pumasok ganon, may mga problema sa speech, sa gross motor, sa fine motor. After a year, kasi yearly yung assessment So may re-assessment after a year. At nakikita naman ng teachers at ng parents ang improvement after the therapy. Kailangan na ho, tsagain. Talaga. Ngayon, mapunta na ho tayo dyan sa bagay na yan. Kasi tulad yan, may mga challenges po kanina nabanggit nyo. Yung unang pagtingin lang sa inyo, challenge na kasi ika nga doon sa stigma or denial na mayroong karamdaman na kanilang anak. Ngayon, ano ho ba ang nakikita nyo pang mga hadlang o hamon o challenges na nakikita nyo sa mga pamilya ng mga batang ito na nakakahadlang din sa development o sa progreso ng kanilang kalagayan? Ay, yung access nila sa medical, yung mga access nila sa assessment. Kasi sometimes kung isang typical na pamilya na father lang nagtatrabaho, tapos mother housewife, tapos wala silang extra income for the assessment. Isang isang challenging nila yon, isang challenge sa kanila yon. And then yung acceptance ng community, di ba? Yung ma-brand ka na may anak ka na ganito, di ba? Mahirap din yon. And then siyempre financial. Kasi lahat naman, di ba? Karamihan sa mga parents na nami-meet ko is, ma'am, mahal po magpa-assess. Doktora, mahal po ang therapy. Wala pong libre. So, yun po yung kanilang mga yun nga po realidad ng buhay. Dahil hindi naman ho natatapos yan sa assessment o sa pagpapatingin. Merong paggagamot yan at merong therapy na kailangan gawin. At mahabang panahon yan. Tulong lang ho sa mga magulang na maaaring nakikinig. Meron po ba kayo nalalaman ng mga programa, whether from private or government, na makakatulong sa kanila dito, particular dun sa mga challenges na ganito? Meron ba kayong naririnig o nababalita o nasaksihan? Pa-share naman po. Doc, it's a good question kasi may mga clients ako. Mga LGU ang sumasagot sa assessment. So, pwede ko bang i-mention? Sige, shout out po natin para at least yung kung ano yung programa nila, pamalisan ng iba. The government po ng Bacoor. Okay. So, lahat po ng may disability, free po ang assessment. Doon. So, sinasagot po yan ng LGU ng Bacoor. Santa Cruz, Laguna. Also, meron po sa Paite, Alaminos. So, LGU po yan. So, all they have to do register lang sa kanilang DSWD sa PDAW offices, free na po yung assessment nila. And then may mga LGU po na nag-o-offer sila ng free na occupational therapy. Merong LGU nag-o-offer ng free na speech therapy. So malaking tulong po to sa mga tao like family na nasa rural areas. Okay. So good to know po. At saka actually yun po ang isang bagay na gusto rin namin alamin. Bilang advocacy po namin yan, nais po namin malaman yan para maikalat po natin, para may sulong din sa iba't ibang lugar, yung mga magagandang practices o tinatawag na best practices para lumawak po ito. Okay. So dito po sa Muntinlupa, meron po ba tayong programa dito? Yes, meron po yung AGAP. Okay. Kasi part din po ako ng AGAP na we offer yung AGAP ng free assessment po. Assessment. Yes. Okay. So yung at least yung first step, nakatulong na. Then patutulungan na lang siguro yung mga next step. And meron pong mga program ang AGAP na they are also into therapies ng mga children. Yes. Okay. O ngayon, ma'am, alam ko nga, malayo pinanggalingan nyo ngayon, kaya mukhang malawak ang practice nyo. Kamusta naman ho ang serbisyo o access serbisyo sa probinsya versus dito sa Metro Manila o sa lungsod? Meron bang pagkakaiba? Meron bang challenges pag nasa probinsya o pag nasa city? Ano bang experience? Malaki po ang challenges doon, malaki ang pagkakaiba. Kasi siyempre yung mga families, like for example, sa malalayang lugar, wala silang access sa mga therapies.
walang therapist sa probinsya. Okay. Oo, sa So, mga small towns, Yan ang wala. isang kakulangan na maaaring Opo. So siguro, issue nagre-rely natin. lang sila sa mga daycare workers, sa health workers, kung paano sila matutulungan. Pero ang assessment nila, wala din. For example, sa place nila, walang psychologist. Limited din ang psychiatrist. So limited din yung mga services na So, ino-offer. hindi buo ang magiging approach Hindi natin po, hindi po. sa therapy. Okay. Ngayon, ito yung question lang ho. Bagamat may ilang taon na nakaraan, may pinagdaanan tayong pandemya. Napo. That's a good 2 to 3 years na medyo limitado ang kilos, limitado ang paggalaw ng mga tao. Kumusta ba ang naging epekto noon, lalo na sa mga batang may makakondisyon na ganito? Kasi alam nyo, 2 to 3 years nang hindi kumikilos, malaking epekto po yan. Yun ba, ay tingin nyo, meron pa bang mga residual effects pa noon ngayon na balik na tayo sa normal? Actually, based sa experience namin, tumaas po ang rate ng merong cases ng autism and ADHD during that time. Kasi ngayon nga, pag nag-assess kami, sinasabi, pandemic babies to. So, during that time, na limited yung interactions nila. At yung tinatawag na iPad babies, nag-rely ang communication nila and interactions through iPad. So, dito po malaki ang naging problema ng mga parents. Kasi talaga totoo po na tumaas ang rate nila. Opo. Siguro, dahil kung nabawasan nga yung interaksyon sa pamamagitan nila at sa labas ng bahay nila at maging sa loob ng pamamahay at nag-gadget lang, hindi nila makikita yung mga bagay tulad ng nabanggit ko kanina, eye contact, Yes. diba, yung interaction sa social interaction, kaya maaaring maraming hindi nakapansin. Pero tulad nga na sabi natin, lahat ng bagay na yan maagapan basta ma-actionan ka agad. Eto Doc, real talk tayo. Nagagamot ba ang mga kondisyon na to? In terms of medical, sabihin natin hindi nagagamot. Pero nadidevelop sila to their most optimum potential nila. So, kung hanggang saan sila is kaya yan, as long as there is a proper intervention and early detection. That's very good to hear, Doktora. Pero alam niyo, kasi po ako ay naniniwala, ang mga batang ito, hindi kailangan ng awa. Kailangan nila ng kalinga. Yes, tama Kasi po yan. pag inaabot nila ang optimum nila, ay iba-iba ang ratio niyan. Ang iba niyan ay truly inspiring. May mga atleta po akong nakikilala na may mga delay. Yes. Shout out ko po sa mga taga Special Olympics Pilipinas. Na-meet ko po yung athletes nila. Very inspiring. So kaya, yun nga sanang makita ng mga magulang na ang pag-asa ay parati nandyan. Pero dapat handa tayong tumulong. Yes. Yung nga sinasabing, do not focus on disability, but on their ability. Yun. Ngayon, kanina nabanggit natin na-mention nyo po yung mga magagandang nakita nyong naitulong ng mga LGU na napuntahan nyo. Yep. Kung pwede po kayong humiling, kung pwede po kayong mag-suggest at nakikinig sa ngayon ang ating mga opisyalis, ano ba pa ang mahihiling nyo sa ating gobyerno? Iyon ang napaka-importante na bawat LGU, sana may program sila. Lahat ng LGU, may program sila for the assessment and yung intervention para sa mga may disability. At the same time, hindi lang, pero yung program for their social upliftment, like mainstreaming sa society, like giving them opportunity to have a job and welcoming them to the community. Ngayon po, Doc, nakikinig naman po ang komunidad, ang magulang, ang mga kaibigan ng mga batang ito. Ano naman ang mensahe niyo sa kanila? Ano ba sila makakatulong sa mga batang may karamdaman? Okay, for the parents po, yung sinasabi natin na kailangan pong maging aware tayo doon sa mga milestone ng mga bata. At kung makikita po natin na merong kakulangan sa kanilang mga pang-araw-araw na gawain is maging matalino po tayo, maging wiser tayo. Na ito po ay para sa kabutihan ng ating mga bata na bigyan sila ng magandang kinabukasan. Kung sila ay mabibigyan ng proper assessment and proper intervention, importante din po sila na dalhin natin sila sa school. Huwag po natin silang itatago. Dalhin natin, i-open natin sa community. Kasi kailangan po nila yung acceptance of the community. Kailangan nating i-build ang self-esteem nila
dahil sila ay katulad din natin. Maraming salamat Thank po. you po. Sa mga guro, baka may mensahe tayo sa mga guro. Siyempre, banggit nyo kanina na sila ang isa sa mga unang nakakita rin ng mga senyales. Ako po'y hindi ko na babanggitin ang edad ko. Pero ako'y lumaki sa henerasyon kung saan minsan ang bata ay nababansagan ng makulit, malikot, padaldal, nang hindi man lang nabibigyan ng sapat na atensyon na baka may kondisyon na. Okay? Ngayon ho, ang alam ko, mga guro natin ay makabago na. At sirikatuwang na natin dyan. Baka may mensahe po kayo sa mga guro natin. Ako po ay saludo sa mga teachers, especially sa mga special education teachers. Hindi lang po sila teacher eh. Sila po ay nagtatayo talaga magulang. Yung pasensya na binibigay nila sa mga bata, sana ipagpatuloy po nila. Tsaka yung, iba po yung talaga pag special education teacher. Iba po yung pagmamahal na binibigay nila sa bata. Kasi ako po talaga ay partners ng mga schools. Nakikita ko po ang effort ng mga teachers. So, saludo po ako sa mga teachers. Sana ipagpatuloy nila yung pagmamahal nila at pagtuturo sa mga bata. Maraming salamat po. Napakaganda ho. At last but not the least, syempre ang magla. Marami pa hong hindi nakakaunawa ng kondisyon na ito. Kaya nga nagkakaroon ng stigma. Ano bang magandang may share natin na point of view or perspective sa kanila nang sa ganyan ay lumawak ang kanilang isip dito sa pagtingin sa mga batang ito. Nakikinig po sila. Okay, at sa atin po, lahat tayo ay may kakulangan. Hindi po tayo perfecto. Iba-iba lang po ang kondisyon natin. So, wag nating sabihin na sila ay iba tayo. Pare-pareho po tayo, iba-iba lang ang kondisyon. So, tayo po ay makakatulong kung sila ay ating tatanggapin sa ating community, tumulong sa hanggat saan ang kaya nating itulong, kahit sa maliit na bagay na makikita natin kapitbahay natin, is pwedeng ito'y maging suporta natin sa mga magulang. Kung yung pagtanggap lang, napakalaking importante. Napakalaki na sa magulang na maramdaman na tinatanggap ang anak nila kahit na ano pa man ang kapansanan. Maraming salamat, Doktora. Thank you po. Ramdam po namin ang malasakit at pamamahal niyo sa mga batang ito. Maraming salamat Thank po. you very much po, Doc. Doktora, tulad na nabanggit kanina, mga guro ay katuwang natin sa pangangalaga sa mga bata ito at kailangan natin sila nga dahil sila maaari makita ng mga unang senyales. Nabanggit ko kanina may programang Batang One para mag-train ng mga guro. Ano po masasabi nyo dito? Baka meron po kayong masuggest po sa amin na dagdagan or magawa pa namin para higitan pa namin ang natutulong namin. Gaano kahalaga ba ang ginagawa ng early detection training sa mga guro para sa mga batang to? Yes, actually, yung training na bibigay sa mga teachers, kasi hindi naman lahat special education teachers. Kasi may tinatawag na tayong inclusion, in which yung ating mga bata ay nilalagay sa regular school. So yung training hindi lang dapat sa special education. Dapat ang mga regular school teachers may training din about management of disability. And then at the same time, ang isang napakagandang programa na ibibigay ng siguro ng AGAP or ang other organization is yung free access to therapies, occupational therapy, speech therapy, physical therapy. Yun po ang napakagandang isang lubos na kailangan ng mga bata. And yan po din ang partners ng mga teachers na hinahanap nila na sana merong access sa therapy sa mga bata. And training din sa parents, siguro sa mga health center. Paano i-manage yung behavior Ayun, ng mga ho. bata Yun na ang may kapansanan. Magandang maisama yun sa isama po training sa mga sa health parents. center level, magkaroon ng education program Sa management. sa management ng children. Yes. Salamat po sa suggestion niyan. Mga kasama, narinig niyo po si Dr. Angel. Malaki po ang pag-asa para sa mga anak nating may mga delay. Ang importante, maaga natin makita at pangalawa, maagap nating kilusan ito. Dapat tulong-tulong ang lahat. Gobyerno, guro, magulang, komunidad. Sama-sama ko para sa mga batang ito. At syempre, maraming salamat din sa lahat ng tumutok at nakinig sa ating podcast ngayon. Don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod nating episodes. Abangan nyo po yon. At kung may mga concerns o comments, ilagay nyo lamang sa ating comment section below. Dahil dito sa Batang One TV, patuloy naming ilalapit sa inyo
ang mga programang may kinalaman sa kinabukasan ng bawat batang one. Tayo ang makikinig para ang lahat ay matuto at kasama ninyong kumilos. Dahil ang ating boses mas malakas pagsama-sama.